Ano ba naman, Inday? Bakit mo hinayaang mangyari yon? Alalang tanong ni Gina sa matalik niyang kaibigan na si Inday. Ano to? Ayokong mawalan ng trabaho. Alam mo naman na may girlfriend si Sir Miguel, at mahal na mahal niya si Cheska. Saka, lasing siya noong gabing yon. Malamang hindi niya maalala kung sasabihin ko sa kanya. At sino ba ako para paniwalaan niya? Baka isipin pa niya, nag-a-assume lang ako, sagot ni Inday, halos pabulong. Ano ngayon? Itatago mo na lang. Alam mo, Inday, ako lang ang nakakaalam ng nangyari sa inyo ni Sir Miguel. Ayokong may makaalam pa, please. Ano pa nga ba? Kung yan ang gusto mo, mananahimik ako. Salamat, Gina. Mahigpit na niyakap ni Inday ang kaibigan, bago umuwi sa kanyang inuupahang kwarto sa Sampaloc. Simula noong gabing yon, iniwasan ni Inday ang kanyang amo. Dati, daldal siya ng daldal. Ngayon, kung kailangan lang, at kung may mga papeles na kailangang pirmahan. Napansin ni Miguel ang pagbabago sa ugali ni Inday. Sanay siyang kinakausap siya nito, kahit walang dahilan. Pero hindi niya nalang pinansin. Baka may problema lang. Babe, hoy. Ang lalim ng iniisip mo. Kanina pa ako dito, kumakaway, sabi ni Cheska, ang girlfriend ni Miguel. Nagulat si Miguel at napabalik sa realidad. Sorry, babe. May inaalala lang ako, paliwanag niya. Ganon ba kaimportante at nawala ka sa sarili mo? Yumakap si Cheska sa likod ni Miguel, gaya ng lagi niyang ginagawa. Nakita ito ni Inday at nagpatuloy na lang sa kanyang trabaho. Biglang tumunog ang cellphone ni Inday. Anak, ang tatay mo, isinugod sa ospital ng Maynila. Baka may extra ka diyan, pambili lang sana ng gamot, sabi ng kanyang ina sa kabilang linya, halata ang panghihina. Ano po? Kamusta na po siya, ma? Okay na po ba? Okay na siya. Pero may mga gamot na kailangang bilhin sa labas. Umiiyak na ang ina niya. Sige, ma, magpapadala ako mamaya. Hindi pa ako makaalis ngayon dahil may trabaho pa. Sage, anak. Maraming salamat. Walang anuman po, ma. Balitaan niyo lang ako. Sage, anak. Ibababa ko na ito dahil may pupuntahan pa ako. Pinatay ng ina ang cellphone at napabuntong hininga na lang si Inday, nakasandal sa kanyang upuan. Ilang araw na siyang nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan, pero binaliwala niya lang. Laging inaantok, na hindi naman dati nangyayari sa kanya. Ano? Baka buntis ka, diretsong sabi ni Gina. Napaputla si Inday. Hindi magandang biro yan. Pilit nang umiti si Inday. May regla ka na ba nitong buwan? Delayed ako ng 2 linggo, Natigilan si Inday sa narinig. Ano? Tapos hindi ka nagpapacheck up? Paano kung buntis ka? Anong gagawin mo? Paano kung anak mo? Alam natin na himala na lang kung tatanggapin, yan ni Sir Miguel. Nag-alalang sabi ni Gina. Ano ka ba, Wala to, huwag ka nang mag-alala. Pilit ni Inday. Huwag. Sasamahan kitang magpa-check up bukas sa doktor. Alam ni Inday na hindi siya mananalo kay Gina. Bukod sa pamilya niya sa probinsya, ito lang ang kaibigan niya sa Maynila. Kinabukasan, sinundo ni Gina si Inday at sabay silang pumunta sa Yar Joseph Abela Memorial Hospital sa Santa Cruz, Manila. Habang naghihintay ng resulta, hindi mapakali si Inday, nagpapabalik-balik sa harap ni Gina. Diyos ko, nahihilo na ako sa'yo. Relax ka lang, sabi ni Gina. Paano kung positive? Sana hindi. Pero kung tama ang hinala mo, ipapalaglag mo ba? Hindi ko alam, Wala akong ideya sa mga nangyayari. Ano bang dapat kong gawin? Sagot ni Inday, kasabay ng pagpasok ng doktor. Dos, ano po ang resulta? Agad na sinalubong ni Inday at Gina ang doktor. Ayon sa test, nagdadalang tao ka, miss, at 3 linggo na. Congratulations. Bibigyan kita ng vitamins na kailangan mong inumin. Kailangan mo itong inumin araw-araw. Thank you, Doc. Si Gina ang nagpasalamat dahil hindi makapagsalita si Inday. Kaya mo yan, Nandito lang ako para damayan ka. Tuluyan ng bumuhos ang luha ni Inday. Paano ko tububuhayin? Paano ang pamilya ko sa probinsya? Sa akin lang sila umaasa, umiiyak na sabi ni Inday. Iyak mo lang. Kailangan mong mag-isip na mabuti. Hindi ka pwedeng magpadalos-dalos. Nakarating sila sa inuupahang kwarto ni Inday. Pero ganun pa rin siya, maga ang mata. Anong plano mo? Hindi mo pwedeng ipalaglag yan, sabi ni Gina. Hindi ko alam. Ano bang dapat kong gawin? Magtatrabaho pa rin ba ako? Hindi ba ako mahihirapan na makikita ko ang ama ng anak ko? Hindi niya pwedeng malaman, kailangan ko munang magtrabaho, habang maliit pa ang tiyan ko.
para may magamit ako sa panganganak at makapagpadala sa pamilya ko, mahinang sabi ni Inday. Kahit may problema ka, inaalala mo pa rin ang pamilya mo. Dahil pamilya ko sila, te, at mahal ko sila. Kaya gagawa ako ng paraan para makatulong sa kanila, mahinahong sabi ni Inday. Niyakap siya ni Gina, at nang sumapit ang hapon, umuwi na ito. Lumipas ang mga araw, at magtatatlong buwan na ang tiyan ni Inday. Nagtatrabaho pa rin siya bilang sekretarya ni Miguel. What? Blieway. Kulang ba ang sahod mo? Tataasan ko pa, huwag ka lang umalis, pigil ni Miguel. Mahalaga si Inday sa kanya, dahil dedicated ito sa trabaho. Kailangan ko pong umuwi, sir, dahil kailangan ako ng pamilya ko sa probinsya. Paliwanag ni Inday. Ibang dahilan ang sinabi niya, para makapag-resign. Hindi ka na babalik? Tanong ni Miguel. Hindi na po, sir. Napabuntong hininga si Miguel. Okay, pero kung gusto mong bumalik, welcome ka dito. Thank you, sir. Nagpaalam si Inday at naiwan si Miguel sa kanyang opisina. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kaibigan. Steve, may balita na ba? Wala pa rin. Naghahanap ka ba talaga? Sabi ni Miguel. Nagpapatawa ka ba? Naghahanap ako, pero walang CCTV footage sa kwarto mo. Paliwanag ni Steve. Okay, tawagan mo ako kung may impormasyon. Be, istorbo ka Napailing na lang si Miguel. Malalaman ko rin kung sino ka, nakangiting sabi ni Miguel. Pilit niyang inaalala ang mukha ng babae, pero hindi niya maalala. May girlfriend siya, pero bakit parang nawawalan siya ng gana dito? Buti pinayagan ka, sabi ni Gina. Ano namang choice niya? Ginamit ko pa ang pamilya ko sa probinsya. Nakahingi na rin ako ng tawad kay God sa pagsisinungaling ko, na may sakit ang tatay ko. Ano si Mang Mauro, ang kapitbahay talaga ang sinabi ko kay Sir Miguel. Nang tumango ang kaibigan, napahalakhak si Gina. Siya ka talaga. Ano bang gusto mong sabihin ko? Nabuntis ako sa anak niya. Baka isipin pa niyang baliw ako. Ayokong magulo ang buhay ko. Tama yan, T. Lumipas ang mga araw, hanggang sa nanganak na si Inday. Ang gwapo ng anak mo, Te. Mana sa kanyang ama. Nga, sabi ni Inday, nakakunot ang no. Ang mga mata at ilong, halos lahat. Ang lakas ng dugo ng lalaking yon. Kinukuha ni Dylan ang mukha ng ama niya. What? Are you out of your mind, Miguel? Magpapakasal na tayo, tapos ngayon, sasabihin mong maghihiwalay tayo, galit na sabi ni Cheska. I'm sorry. Wala na akong pagmamahal para sa'yo, sabi ni Miguel. No, Hon, please, mahal kita, umiyak na sabi ni Cheska. Nasasaktan si Miguel, pero wala siyang magagawa. Makakahanap ka ng lalaking mamahalin ka. Naging mabuti kang girlfriend, kaya ayokong magpanggap pa. Aumanhin. Iniwan ni Miguel si Cheska sa kanyang opisina. Dumiretso si Miguel sa bar na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan. Hoy, dahan-dahan lang. May problema ba? Sabi ni Christopher. Kinansela ko ang kasal namin ni Cheska. Okay ka lang. Mahal mo siya, di ba? Tanong ni Christopher. Pero dahil kaibigan kita kaya ko kinaya ang sakit na nararamdaman makita ka lang na masaya at ang babaeng mahal ko. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo lang siya, nagalit si Christopher. I'm sorry, sabi ni Miguel. Gusto ni Christopher si Cheska. Pero mas gusto ni Cheska si Miguel. Kung hindi lang kita kaibigan. Umuwi si Miguel sa kanyang kondo. Kinabukasan, nagising siya sa tunog ng kanyang cellphone. Miguel, bakit mo hiniwalayan si Cheska? Napakabait niya, galit na bulyaw ng kanyang ina. Ma, ayusin mo to, kung hindi. Banta ng ina. I'm done, Mom. I have a valid reason. Ibinaba ni Miguel ang tawag at bumalik sa pagkakahiga. Pilit niyang inaalala ang gabing yon. Naalala niya lang na tinawag siya ng babae na Sir. Sa probinsya, karga ni Inday ang kanyang sanggol. Isang buwan na mula nang ipanganak niya ito, at hindi madali ang buhay ng isang ina. Nandito na ako, sigaw ni Gina. Nandito kami sa taas, sigaw ni Inday. Kamusta ang inaanak ko? Tanong ni Gina. Tulog na, sabi ni Inday. Ay, ang gwapo mo talaga, baby. Mana sa kanyang ama, sabi ni Gina. Nakakagigil siya. Lakas talaga ng dugo ni Miguel. Ewan ko na lang kung ano ang mararamdaman niya, kung malaman niyang anak niya to. Maalala ka niya na ikaw ang nakasiping niya sa bar. Ikaw ang natawagan niya instead na si Stephanie. Alam mo ba, Inday, may balita na nagpapapansin na naman niyang si Cheska sa social media ni Sir Miguel. Sigurado akong nagsiselos yon kasi nakamove on na si Sir sa kanya. Bumalik sa alaala ni Inday ang nangyari noon, at naramdaman niya na wala na siyang sakit na nararamdaman.
Tanggap na niya ang lahat, lalo pat nakita niya ang kanyang anak. Sa bahay nila Miguel, galit pa rin ang kanyang ina. Ano bang rason mo kung bakit mo hiniwalayan si Cheska? Galit na tanong ni Madonna sa anak. Nang sabihin ni Miguel ang dahilan, sinampal siya ng kanyang ina. Dahil lang sa hindi mo kilalang babae, kinansela mo ang kasal niyo ni Stephanie, galit na sabi ni Madonna. Samantala, sa barangay nila Sandra na matatagpuan sa Rizal, may isang babae na bagong dating. Maganda ang babae at tila naghahanap na mapapasukang trabaho dito sa barangay nila. Ang hindi niya alam ay ang dating sekretarya ng lalaking gusto niyang maging kanya ay nakatira din pala dito.